Amen. So mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong gawain ngayon pong gabing ito sa ating pong tulong ng langit. At sa mga nakatunghay po sa ating ministry, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay po, sa ating pagsisimula ay awitan po natin ang Panginoon. Himno bilang siyam na po. Hymn number 90 sa ating mga pampasingang awit. Awitin po natin ang sa Diyos tayo'y sumunod. Sa mga utos ng Diyos tayo ay sumunod. Ready? Sing! Sa mga utos ng Diyos tayo ay sumunod. Sa salita ng mayroong manaming Diyos. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aking buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At nang kami ay huwag mag-alala. Ang aming kalagayan sa sangkatauhan. Jesus, pahinga ng buhay sa iyong tahanan. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aking buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At nang kami ay huwag mag-alala. Ako ay iyong tahanan, Espiritong Banal. Ng biyayang walang hanggan ako'y napunan. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aking buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At nang kami ay huwag mag-alala. Amen. Panginoon sa ating awit at sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay magsitayo po lahat. Ano tayo sa panalangin ni Ate Sally? Amen. Ito na po kayo lahat. At minsan pa po, awitan natin ang Panginoon. Himno bilang 88. Hymn number 88 sa ating mga pampasiglang awit. Awitin po natin ang paglilingkod sa aking Jesus. Sige po, nasa po natin. Sabay-sabay po tayo. Ako'y maligaya kay aking Jesus. Medyo pinakal. Say, ako'y maligaya
darating pong Saturday, ayan, tuloy na tuloy pa rin po ang ating game ministry. Ano po? Para po sa mas ginaw na pagbabalita, itawagin ko na lang po yung aming president. Si Dipon, pwede ba na? Maganda na gabi po sa bawat isa sa atin at lahat po lang nakatunghay sa live stream. Sa darating pong Saturday na po, ay tuloy na po yung ating game ministry sa 25. At ating pong tagapagsalita ay si Kuya Ronald Oliverio. At ngayon din sa darating na Friday, ito ay inanyayahan po tayo doon po sa Bataan District Jail na tayo po yung lahat daw po ng mga service provider. No? At isa po tayo doon sa service provider na naghahayag ng salita ng Diyos doon po sa Bataan District Jail. Inanyayahan po tayo na makilahok at para po mabigyan tayo ng pagkilala. At aaten po yung ating mga kasamahan sa pangunguna po ng ating mission chairman, si Kuya Sito po. Tsaka yung ating chief. Ewan ko kung makasama si Kuya Ronald. Kasi ako po may pasok po kasi ako. Gusto yung kuman, kaya lang talaga na hindi na kapagpangalan. Wala po pwedeng makapalitan. At sa darating pong Saturday, ay nakita po tayo doon. Lahat po na humahayok doon sa jail. Doon na po tayo magkita. Kasi po, dire-diretso na po ako. Galing po ako Maribeles. Dire-diretso na po ako sa jail. Kailangan po mga 9 o'clock nandun na po tayo para po maaga tayo makapagsimula. At minsan pa po, nananawagan po yung ating jail ministry na niyo po mga bukas palad na kung may maibabahagi po tayo na konting tulong doon sa ating jail ministry at ang mission na ng ating church. Okay po, pwede pong ihabol na lang kung sakasakali. Para po kahit papaano ay meron po tayo padala kahit papaano. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat po sa president po ng kalalakihan. Okay, gaya ko na sinabi ni West Burns na patuloy natin supportahan ang ating pong game ministry. Pwede pa pong umabol. Sa Sabado pa naman po kaya pwede pa naman pong umabol. Kung meron po tayong mga sabon, toothpaste, shampoo, ihabol po natin para meron po tayong nadala. May mag-iabot na lang po tayo sa ating pong mga pinadalaw ng mga PDL. Ayun. Yan ay sakto ngayon ay binabati ko ang nanay birthday ko na ngayon. 70 na po siya. Amen po yung Panginoon. Okay po. Tuloy-tuloy na din po ang ating gawain. Sa Saturday po ay tuloy tayo dahil po sinabi ni West Birdian po. Doon na po tayo magkita-kita sa jail dahil mauna na po yung jail doon. Sunod na lang daw po tayo. Okay po, at ngayon po ay nagako na po tayo sa ating pong testimony time. Ayan, alam po, meron ng testimony ngayon. Amen. Hindi ko na po tatawagin. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ngayon ay birthday ko, 70 years old na ako. Sa biyaya ng Panginoon ay binigay niya sa akin ng edad na 70. Ang prayer ko naman, dagdagan pa. Nagpapasalamat ko sa
sa Panginoon mga blessing sa akin mula kahapon hanggang ngayon. At dumadaming blessing sa akin na bibigay sa akin. Pangangailangan, kaya salamat sa Panginoon sa mga nagbigay, sa mga anak ko. Salamat sa kanila. Salamat sa mga nagpipray. Salamat din sa inyo lahat. At ipapasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon dahil patuloy niya kami iniingatan. Hindi lang ako, pati yung aking mga apo, mga anak. Iniingatan ng Panginoon sa araw-araw. Pangangailangan nila, financially. Laging mayroong sapat pa, tsaka hindi sila pinagkukulang sa pagkain. Ang Panginoon ay napakabuti. Humingi na tayo ng awa at biyaya sa Panginoon. Ipagkakaloob mo sa atin ang lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat si Tatay Mario ay mag-isang taon na siya. Malapit na po, ilang araw na lang, isang taon na siya doon sa piling ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon dahil bagamat hindi na namin siya kasama na personal, pero kasama pa rin namin. Lagi siya pang-araw-araw. Hindi namin siya kinakalimutan. Napakabuti ng Panginoon sa aming pamilya, sa lahat sa atin. Lahat sa atin dito, sa ating church. Napakabuti ba naman? Meron tayong hinaharap na hindi maganda sa ating church, pero may awa ang Panginoon. Panginoon nagbibigay sa atin ng sabi nga, humingin tayo at kanya tayo ibibigyan. Manalangin lang po tayo sa Panginoon lagi. Yan lang po, salamat po ng marami. Amen. Tuloy po ang Panginoon. Nakakabuti naman ang ito. Susunod po. Ayun. Pasalamat na ako sa Panginoon sa isang taon muli na ibinigay niya sa akin. 58 na ako. Salamat sa katapatan niya sa buhay namin, pamilya. Sa mga surprising na ibinigay niya na hindi ko akalain yung Sunday. Baka kung hindi natin matuloy na ayos na yung nakapag-order na ako at dito i-deliver. Tapos nagkaroon ng biglang news na ang signal na birdo tayo, tapos walang gawain sa hapon. Ay, paano ba? Eh, buti na tawagan ko kausap ko si Chris na, Chris, paano yun? Na naayos na yung aking handa. Eh, in-announce na rin na may gawain yung mga kababaihan at saka yung people na yung iba nandito din. Kaya salamat sa Panginoon. Kay Pastor rin, na-surprise din ako. Akala ko kasi uwi na siya dahil na hindi maganda ang panahon, pero pinag-pray ko din ako. Salamat sa kasagutan din sa panalangin ko, sa blood tip ko. Tapos nagpa-check up na ako kahapon, sabi ng doktor, natural talaga na tumataba ako kasi may steroid po yung aking insulin. Tapos yung pioglitazone, nakakataba talaga. Kaya kailangan ko talaga mag-zumba or pero salamat tayo sa Panginoon. Kaya binawasan na ko yung dalawang gamot ko. Yung medyo mahal. Isa lang. Sana babalik ulit spray January. Yung lipid profile na pupukuhan sa akin. Kaya ingat nila sa pagkain dahil masarap pagkain itong December. Kaya yung cholesterol natin, ingatan natin. Masarap kasi yung pagkain for matalis lahat. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Saka asawa ko, sinusurprise ako lagi, sabi ko, okay na basta makabayad tayo ng tuition, makapagbigay tayo ng mga bills natin, makabayad ng mga bills. Sapat na sa akin, hindi naman ako humihingi. Kung ano lang po, saka hindi sa lahat, yung maging maayos po natin kalusugan, pasalamat ako sa Panginoon. Pero, tumawag siya. Pupunta ka na sa... Surprise na naman ako. O sige, may maghanda ka na, tsaka may papakain ka.
Kaya salamat sa Panginoon dahil na maganda ang gusto ng lahat ko. Kaya salamat sa Panginoon, ganoon din ko sa anak ko, na-surprise din ako. Kasi sabi ko, alam ko talaga na ang gastos ng nursing, ang dami-dami talaga binabayaran araw-araw. Lahat ng subject kaya may mga 350, may 250, 170. Linggo-linggo po yun, meron siyang hiningi sa akin. Pinapakita niya naman sa akin sa GC kung bakit, saan pumunta yun. Dahil meron sila ng mga binibili, meron sila ng mga gano'n. Salamat sa Panginoon na na-surprise din ako, may pa-cake pa ba siya eh. Sabi ko, ako, hindi mo naman sa akin to ha. Hindi mama, hindi ko yan sa baon ko. At sila ni mama na-happy sila. Kaya salamat sa Panginoon. Tsaka sabi ko, may pabag ka pa. First time kong nakabag ng original. Ay, salamat. Ako kasi, kung ano lang po mayroon sa akin na naging maayos naman, saka kontento sa akin, saka okay lang ako, salamat. Hindi naman kasi ako nakatumitingin sa mga nakatakay sa akin. Ayos na at kita ko na bagay na din sa akin. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Patuloy po ako nagpupuri sa Panginoon sa isang taon na ibigay niya sa akin, sa buhay namin, sa patuloy na pag-ibig niya po sa amin, at sa aking anak, sa pag-aaral niya na talagang napakahirap din, saka schedule niya, minsan duty niya sa panggabi, uwi siya madaling araw, mga alas 5, tulog naman yung bubuto na pinabukasan duty na naman. Tapos after 3 days, may pasok na naman siya, panggabi na naman ulit. Kaya salamat sa Panginoon na tutunan din siya sa mga schedule niya. Yun lang po, nakakalimutan na rin po yung first love niya. Nilulungkot po ako. Nandyan po siya sa pag-Sunday, pero puto niya, hindi ko rin alam kung nasa Panginoon pa rin. Nasa church na po siya, pero nandyan lang siya. Hindi ko. Nakikinig siya pag may hawak na sa phone. Kaya okay lang. Basta mahalaga nandiyan siya sumusunod sa akin. Na minsan nasusurprise ako, nakaupo ako, may akong nandiyan sa tabi ko. Kaya hindi niya parang kakalimutan yung gawain ng Panginoon. Darating ang panahon na kausapin mo siya ng Panginoon. Dito sa kanya talaga napaka-busy po mula sa kanila pag-aaral. Kaya ito lahat ang binabalik ko po sa Panginoon ang pagpupuli at pasalamat sa Kanya. Amen. Puri po Panginoon. Pipiliin na pala si Ate Bobby. Di halata, Bobby. Ano lang? 57, nasa bukas birthday. Joke lang po. Napakasaya po nung fellowship ng kababaihan. Ang-miss ko po. Ilang beses yung po pinapanood sa vlog ni Ate Lee. Natuwan-tuwa ako pala. Natuwan-tuwa talaga ako. Napakasaya po nung nangyari. Napakasaya po ng celebration ng birthday ni Ate Bobby. Gawin po ang Panginoon. Okay po, sino po yung susunod? Mga po ba? Kahit isa po. Amen. Naligid po sa atin na mamalat. Hindi na wala na. Ito na yata yung boses ko na yung malat na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natapos na po yung aming reclassification. Tulad ni Ria Kirby. Sa aming sa DepEd, nagkaroon kasi ng memorandum na yung sinabi ni Pangulong Bongbong na walang teacher na mag-retire na teacher 1. So, pinalo na yun. So, lahat pinalo na. Pero ang priority, yung mga teacher 1 na newly retireable 5 to 6 years na bago mag-retire. O, lahat pinopen at isa yun sa teacher 1. So, kami nagpa-reclass kami. Ako teacher 3 to teacher 6. Isang buwan kami pagod, kakaayos ng papel, lahat-lahat. Pero, talaga dito sa mundo,
bilang tao, masakit, di ba? Alam mong deserve mo, alam mo pinayos mo lahat, sumunod ka sa proseso, bandang huli, ikaw na natutulong, ikaw pa yung malileft behind. Tanggap ko naman yun. Sabi ko nga Panginoon, sa akong pinagkakatiwala, hindi ako nag-ano sa mga tao sa itaas. Kung ipupulong mo, maraming salamat. Kung hindi, alam ko meron ka nais para sa akin. May purpose ka, di ba? Pero ako na naman nun, lahat naman kami pasok na. Basta naka-reach ko ng 50 points, pasok na. Natalo na ako sa education. Kasi ang education ko, master units lang ako 24. Eh, ang mga kalaban namin ang babata, mga doktor. So, 10 points, so yung 4 points, napaka-laking di ba kung 93 lang ba ako or something yung aking grade. Ang mga kalaban namin, 99.99%. Sabi namin, grabe, nung umusap pa tayo ng mga 6 na taon pa lang nagtuturo or 10 years pa lang, ako 31 years na ako nagtuturo. Pero sabi naman nila, priority yung mga, maganda natin, seasoned teacher, yung matatanda ng teacher. So, yun daw yung priority. Pero, hindi pa rin kami maasa, pag ako maasa sa sabi-sabi, tanging sa Panginoon lang ako maasa. Kasi pag sa tao ka maasa, masasaktan ka, mali-disappoint ka, tulad yung nangyari sa amin, Tuwa kami yung mga sa amin dahil may demonstration teaching. Natapat kami kasi kami kauna-una nagpasa ng papel. So lahat ng higpit nasa amin. So tuwa kami yung mga pupunta sa amin na dati namin naging principal. Sabi namin tutulungan tayo ito. Kasi dati natin principal tataasan yung grade natin. Pero yung ina-expect kong gagawin niya, hindi niya ginawa. Para bang threat kami sa kanya. Pero may sa kaming co-teacher na kapareho niya ng religion. Ako inobserbahan niya, so okay naman. Yung teacher na yun, hanggang na siya pumasok. Wala pa sa presentation. Umalis na ang grade perfect. Sabi ko, talagang makikita mo yung di ba? Sabi ko, ba't ganun? Pero tanggap naman namin. Kasi nga, ka-religion niya, kamag-anak palaka. So lahat ng niya, perfect. Pero yung mga sinasabit niya wala naman, walang laman. So sabi ko sa sarili ko, ay, ganun pala talaga. Sabi ko ganyan. Talagang kahit saan barangan, meron talagang palakasan, meron talagang pinapaboran. Pag hindi ka pinaboran, sorry ka, diba? Ganun talaga yun. So, noon masakit. Pero later on, na-realize ko, Panginoon, patawarin mo rin ako kasi yung tiwala ko, tungkol sa tao, binigay, hindi sa'yo. Diba? Mas inanong ko na, tataasan tayo naman kasi naging hindi ako talaga sa Panginoon. So, hindi ko tawad sa Panginoon. Tapos, ang nangyari pa, hindi lang ako yung binigyan niya mababang grade sa demonstration. Pati yung mga co-teacher ko, pati sa interview, sa MCOY namin. Sabi na, ba't ganun? Lahat ng school, perfect lahat sila. Sa COT, sa MCOY, kami hindi. Halos pare-pareho lang naman. Yung iba nga, on the spot lang na gano'n ng paper Hindi na inobserbahan, hindi na interview, pero perfect ang score. O de, nagano kami dahil binalik yung papel namin Nakita namin. Sabi ko, ay mababagay ko yung basta line up din, magiging line up din. Sabi ko, pagkaganyan. Nagano yung isa naming master teacher, tinawagan niya yung principal na nagano sa amin, na nag-grade. Sabi niya ko, ba't gano'n? Lalo na ito kayo mamita. Ang perfect ko
kung ano ay 7, ba't siya lahat 6? Sabi niya. Kung magbibigay man kayo ng grade na may 6, isa lang. Kasi kami lahat ng pinunta namin, kahit na walang kwenta-kwenta yung ginawa, inanawan namin ng 7. Di ba sabi niyo, pataasin natin yung teacher, ba't kayo pinabababa niyo pa? Ay, hindi, nagkamali lang ako. Sabi niya, 7 lahat ng grade ng mamita. Eh, nung tingnan namin iba ko sa mga co-teacher, ganun din. Hindi siya nagkamali. Talagang intention yung ginawa niya. Ang mali lang, ang ano lang, ako naging hain na dahil sa akin, lahat ng grade ng mga co-teacher ko na bago. So, yun yung pasalamat nila. Hindi na lang, sabi nila, kung mag-teacher mo, o pag-ano, parang ko yakin ako sa bahay. Sabi ko, hindi, sabi niya. Pero mas na ano, yung principal namin. Kasi pinagtanggol na kami bilang teacher niya. Siya yung pumausap dun sa principal tsaka dun sa isang master teacher na nagbigay ng grade sa amin. Parang na-open sila. Kasi ang principal namin, pinagtatanggol lang naman kami. Which is tama naman. Kaya nung nakita namin yung resulta, talagang kung yung school namin yung may pinakamababang grade. Hindi namin alam bakit niya ginawa sa amin. So, sabi ko, yan na, talagang ganyan. Ano na lang natin. Total, pasok na ba na tayo lahat? Kung hindi tayo ma-promote ngayong taon na to, mali na next year. May budget ulit, taon-taon na may budget eh. Kasi pagka nagpa-promote ka ngayon, next year, nakakintay na lang kayo. Hindi na magra-ranking. So kung may budget ngayon, di ba, kung 10, kung 40 yung pumasok doon, maghintay yung tatlong next year din. Sabi na, bago naman siguro tayo mag-retire, makukuha natin promotion. Sabi ko, huwag yun ang alalahan. Okay na yun, basta tayo tumulong sa kasama natin. Huwag na rin kayo mag-ano sa akin, kaya na ako naging hain ka, o nag-alay. Sabi ko, okay lang yun. At hindi, nag-sorry naman na yung principal na yun. Tinawagan niya ako, nag-sorry na siya sa akin na nagkamali daw siya. At hindi niya naman daw ako bibigyan ng gamot. So, tinanggap ko naman. Nung una masakit, pero nung ano na, wala na, okay na eh. Talagang nangyari na, naipasa na yung grade sa division office. Pero wala naman siyang ranking talaga. Walang division ranking na kung kahit naka-99 mo yung makukuha, wala. So, decision pa rin ng regional office kung sino yung kanilang ipopromote. Pero ang priority talaga na yung matatanda na teacher sa, lalo na yung mga teacher 1 pa lang. Kasi yung mga teacher 1 namin, mga walang education talaga, sila sa education. So, yun yung inaano ng ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag magre-retire yung teacher 1 lang. Kailangan umangat lang siya ng teacher 2 o kaya teacher 3 para pagka nag-retire siya, malaki-laki naman yung kanyang pension. So, yun. Maraming aral na tinuro sa akin yung pagpapapromote ngayon. Unang-una na nga, huwag tayo magtitiwala sa tao. Tanging sa Panginoon lang natin yan yung ating trust. No? Lalo na kung hindi Kristiyano yung mga tao. Tapos, yun nga, na kahit na anong discouragement, minsan parang nag-efforts, parang ayaw mo na eh. Kasi nga, napaka-unfair ng mundo. Di ba? Yung bang sumusunod ka sa process nila. Pero bakit pagdating sa'yo, ganun yung ginagawa nila, nawawala. Baga sabi ka, lawmaker, lawbreaker, na be-break yung kanilang ginagawang mga rules and regulations para lang may pagurang tao. So, naging aral sa akin yun na yung talagang tiwala lang natin sa Panginoon natin ibigay. So, yun yung maraming realization. Pero yung pagtulong, doon pa rin. Tulad na yun, meron na naman kami hinahabol na mga co-teacher kong 4. Sabi ng mga ko, ma'am, tulungan niyo na sila sa mga papel. Opo, wala namang problema sa amin. So, binigyan yung ilang mga attachment ng kanilang certificates.
bukas gagawin ko naman ang kanilang mga ECP para maayos na yung papel nila dahil by Monday dadalhin na yung kanilang papel sa division. So batch 1, batch 2 kasi yan. So batch 2 sila. So yun. Ganun pa yung ginagawa ko. So, sabi ko nga talagang yung mundo ang feeling sa ating mga Kristiyano. Pero, talagang di nandito tayo nakikipaglaban tayo. Sabi nga, patatakan na lang ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko, nakahalas na kami sa school. Kumbaga, nagdamdam dun sa principal na yun. Kasi, kumbaga talaga mother figure siya sa amin eh. Values education, ano ba siya? Coordinator ng principal. Tapos ang tinuturo niya, fairness. Tapos, ganun yung gagawin niya. So, nakaka-discourage at saka nakaka-disappoint sa part niya. Para bang yung pagtingin mo sa kanya biglang gumuho. Nawala yung respeto, nawala yung tiwala dahil sa kanyang ginawa. So, sabi mo sa mga teacher ko, pabayaan niyo na, sabi ko. Talagang ganyan yung labanan. Ako kasi naniniwala ako sa will ng Panginoon. Kung will ng Panginoon na ma-promote tayo, so be it. Kung hindi, kung hindi ang purpose ng Panginoon para sa atin. Baka parang hindi talaga sa atin yung promotion. Sabi ko sa mga. Nagkatawa nga ako sa mga kapitid. O, pastora sa akin eh. Tinatawag sa akin, pastora na. Sabi ko, hindi naman sa gano'n. Kanya lang, siyempre masakit sa akin yun. Sabi ko, lalo na sa akin, nakanda ko ng teacher na to. Yung taon na lang, mag-retire na ako. Ganun yung ginawa niya. Talagang ganun. May papakulat talaga at may papakulat. So, yun yung ilagay niya sa isip nyo. Hindi lahat ng tao pinag-akatuwalaan natin. Gagawin sa atin yung ina-expect natin na gagawin nila sa atin. Sabi ko sa akin. So, yun naman, kanina, sabi nung yung isang co-teacher, huwag na nga tayong tumulong, sabi niya. Tayo na tumutulong, tayo pa yung kawawa. Kasi, huwag na isipin. Tulungan natin, kawawa na mga kasama natin, di alam yung gagawin, sabi ko. Sabi na nga, sabi niya lang ganyan. Kung di lang sa'yo, hindi na kami tutulong yan, sabi niya. Kung yan na, tulungan na natin, alam mo. May balik yan, sabi ko, may balik yan. Hindi pa ngayon, pero sa susunod, sabi ko sa akin. So, yun yung naging experience ko. Sabi ko nga, Lord, para ng promotion, para hindi sa akin. Nung nagpapapromote akong MD, master teacher, kung yan yung papel ko, lahat. Siguro, pang-apat ako sa nagparak. Sa nagparak na 10, pang-apat ako. Ang tinawagan, hanggang 3 lang. Sabi ko, hindi para sa akin. The following year, eto na naman ako, nagparak na naman ako, kompleto na ako. Sabi ko, susunod na ako, kahit pang-apat ako, di ba? Natapat na naman ako sa supervisor, may hindi ako kilala. Yung isa kong 12 points na papel, hindi niya kinoro. Sabi ko, ma'am, bakit po chairmanship ko yun? Ay, hindi. Ma'am, kadami na po nakapirmang principal dyan. Ilang taon na po ako nagpaparap, yan po yung ginagamit ko. Hindi pwede lang. Tapos sabi ko sa principal na, ma'am, bakit hindi pwede? Kaya tayo magagala, supervisor, yan ka na. Nung pala, yung kalaban ko, baka-baka na. So, yun na naman, ay, Panginoon, talagang hindi para sa akin. Huwag na nga ako magparap. Sumunod na naman sabi ko, tara magparap tayo, ayaw ko na. Pagod na ako. Ayan ako na sabi ko, at saka kasi aalis na. Susunod na magpaparap kami, aalis na ng school. Kung mapapromote ka, dadalhin ka sa mga bundok na lugar, sa remote, sa upland. O yung ipopromote kong mga 10,000, pamasahin ko, yung pagod ko, yung lahat ng trabaho ko sa'yo, ay huwag na lang maho-hospital ko ako. Dito na lang ako sa school. Sabi ko talaga parang hindi sa... So, nangyari na naman ngayon. Sabi ko, parang nangyari talaga sa akin ng promotion. Bahala yung Panginoon. So, yun. Magandang mong aral. May learnings ako na ulot doon sa pagpapareglas na yun. So, ibinibigay ko na sa Panginoon kung ano yung will niya. Tumatawagan kami for promotion ngayong taon.
mag-wait ka na lang, di ba? Merong mas magandang layunin o purpose sa Panginoon sa buhay. So, yun po. At ipapasalamat din po kami sa Panginoon na si DJ nung nakaraang Saturday, iningatan ng Panginoon, nagabang lang daw siya dyan. May biglang humarunong na motorsiklo. So, bigla siya napapigtad. Tuminapon yung kanyang salamin. Buti hindi siya nahatid. Nangyari sa salamin niya, nasira. So, nag-iutin pa nga ako. Imbis na yung anak ko yung kamusta yung salamin yung kinumusta ko. Kasi isip, alam mo ni nanay, isip agad ng gastos, di ba? Kapag ang gastos na naman, magkano yung papa. Sabi ko na tutuwalan ako, imbis na kamusta yung anak ko, kinusta ko yung salamin niya. Gastos na naman niya, wala na tayong gastos. Salamat sa Panginoon at piningatan siya. Hindi siya lang habit ng motorsiklo. Minsan nakakatakot din sa tapat natin na mga nag-aawang na kaya dapat maging maliksi kayo at lagi nyo minala yung mga sasakyan na dumaraan, hindi yung nakatayo lang kayo basta kayo. So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya, kay din sa aming pamilya, ay kayo sa kalakasan na katawat na patuloy niyang pinagkakaloob, sa patuloy na paggamit sa Kanya, Panginoon. At ganoon din kay Jabez, kahit malayo sa amin, sa patuloy ng proteksyon na binibigay sa kanya ng Panginoon, sa kalakasan, sa wisdom, no? At pinabitay lang namin na patuloy siyang bigyan ng maayos na pagdidesisyon patungkol sa kanyang hanap buhay at sa kanyang personal life. So, yun po. At kahit hindi siya nakaka-attend dito, nagagamit siya ng Panginoon din sa CCF. Drummer siya dun sa CCF noong last Sunday. Maghapon siya nagdadrum sa CCF. Kaya napakarami pa lang service ng CCF. 2 sa umaga, 2 sa cut. Kaya ang hirap niya nagdadrum. So yun, salamat sa Panginoon at ginagamit din siya ng Panginoon din kahit na wala siya dito sa church. At patuloy din tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa wisdom na binibigay niya sa atin at itong pagsubok na ating nararanasan sa ating church. Ano man ang layunin ng Panginoon, ano man ang kanyang kalooban, harapin natin. Mahirap pero tanging sa kami ng Panginoon ang ating ipagkatiwala ko Panginoon. Kalooban niya para sa ating iglesia. So, ganun din, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan. Hindi pa ako magpapacheck up sa aking thyroid. Hopefully, pagka okay na lahat, ay malalag si Dr. Bial. Mapapagalitan na akong mag-isip. Tawag na akong ginagpita. So, tsaka yung aking laboratory. So, gawa kayo ng maayos lahat pagka po ay nakapa-check up. So, yun lang, maraming salamat sa Panginoon. Amen. Tuloy po ang Panginoon. Yan po talaga yung mangyayari dito sa lugar. Dito talaga maakas. Kaya alam mo natin yan, talagang ngayon po yung realidad. Minsan naman ay talagang binibigay na ng Panginoon yung sagot sa ating pananangin. Kaso talagang hinaharap na Satan yan. Naalala ko nga yung kay Daniel. Nanalangin si Daniel sa Panginoon. Sinagot na pala ng Panginoon. Kaso lang hindi dumadating sa kanya, hinaraw pala ng Satan. Kaya nakipaglaban muna si Michael. Archangel Michael para lang dumating yung sagot ng Diyos sa kanya. Amen. Tuloy po ako naman. Lagi po tayo mag-ingat, lalo na yung mga kabataan natin pagkagabi ng umuwi. Mabibilis po talaga yung mga dumadaan dyan. Alis ko lagi. Sige po, tayo po yung magsitayo na po lahat. At awin po natin ang ating protection.
Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim na sus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim na sus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Amen. Pagin po Panginoon sa napapagdagawin niyo po. At ngayon po ay hinandaan po natin ang ating pong puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ihahalik po sa atin ang isa po natin dito. Tawagin po natin dito Lola Liberia. Okay, so mapagpalang gabi po sa ating lahat. Siguro di na natin pahalang ang devotion natin. Kaya naman natin na magtagal pa yan. Okay, sayang no, sa inyo Lola, ano po? At na-miss nyo ang araw ni Nanay Merlin. Kaya mga hindi bumalik ng hapon ng linggo. Ano ba kulay yung bawal sa atin? Peppers? Yellow, no? Yung bawal sa atin? Yellow. Ganyan talaga ako, may problema na sa memory, ano? At baka kasi ma-short ko yellow, hindi ako. Kaya sinisiguro ko ito. Hindi isa yung bawal sa nasa oxygen. Sinigurado ko na ngayon makapili. Dapat tayo sa senior, nagkaroon ng memory
talaga. Minsan, hindi ko na rin nakikilala ang asawa ko. Sino ba? Sige po, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Nais ko pong tunghayan natin ang naglat po ng Genesis. Yung naano tayo sa Old Testament. Naharap tayo kay Kuya Carlo, no? Laging ginagamit ng mga malimit sa Old Testament. Genesis chapter 32. Kung naalala niyo po yung mensahe natin ng linggo, may kinalaman po doon sa fear, ano? Yung kinakaharap o ano yung gagawin natin sa harap ng ng mga pangamba, ano po. Parang ano rin ito, magkamukha yung natin pag-aaral ngayon. Pero hindi po ng linggo patungkol sa mga alagad, ngayon po ay patungkol naman kay Jacob. Genesis chapter 32, basahin po natin yung chapter 32, basahin po natin yung tatlong talata, 9, 10, 9, 10, 11, and 12. Kung nalaman po babasa, ganyan po sinasabi ng Genesis 32, talatang 9. At sinabi niya ako, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawin kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong pinakita sa iyong likod. Sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang hordang ito at ngayon naging 2 pulutong ako. Iligtas mo ako, pinamanhig ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Isaw, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina, pati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay, na ikaw ay gagawan ko ng magaling. At gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Tayo sa gitna ng langit. Nakilala ng Diyos, kami po ngayon ay dumudulog sa iyo at hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong paglupay sa aming pag-aaral. Samahan mo po kami at ang nais mo, Panginoon, ang siyang mangyari sa oras nito. Ditalagin po namin ito sa pangalan po ng Panginoon. Okay, ang ating pag-aaral po ngayon, mga kapatid, ay patungkol po sa takot pa rin. Ano po? Kasi mahirap po talaga yung takot. Ano po? Pagka isang tao, yung takot ay hindi niya na-control. Ang takot ay namayani sa kanya. Matindi ang nagiging resort niya. Nagkakaproblema ka sa iyong health. Damay pati yung physical. Ano po? Hanggang sa umatong sa depression niya, nagiging serious na. Nagkakaroon ng serious medical condition po. So mahirap po, kaya napakahalaga na itong fear ay napokontrol po. Minsan maganda rin naman na tayo nagkakaroon ng takot kasi pagka dumarating ang takot, natututo po tayo tumawag sa Diyos. Diba? Kaya minsan maganda rin po na nararanasan natin yung gaya nyo, kapag ako, kapag natakot. Ang hirap pagka ganito at sana isa ay maranasan natin na tumabayo ito. Pati babae may pipits na. Okay? Pamamagitan po natin ang ating pag-aaral ngayon, paano ba natin haharapin ang takot. So dito sa binasa natin na talata ay patungkol po ito kay Jacob. Ano po? Kung titingnan po natin yung sinabi dito sa verse 11, ang sabi niya ay, ako'y natatakot sa kanya. Ibig sabihin, makikita natin kung gaano siya natatakot. Kanino siya natatakot?
Isaw na kanyang kapatid. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya natatakot siya kay Isaw? Balikan po natin. Kung babalikan po natin sa chapter 27 ng Genesis, makikita natin ang dahilan kung bakit natatakot siya sa kanyang kapatid. Alam niyo po, nung panahon na si Isaac ay matanda na, lumago na yung mata niya, halos hindi na siya nakakakita. And then, sa tingin niya, malapit na yung kanyang kaarawan ng kanyang kamatayan. Ano po? Kasi medyo malabo na, mahina na yung kanyang katawan. Tinawag niya yung kanyang anak na si Iso kasi ito yung panganay. At inutusan niya na siya ihuli ng usa. At sabi niya, igawa mo, pagluto mo ko ng masarap na pagkain, yung gusto kong pagkain, at pagkatapos niya ay babasbasan na kita. Kasi yung panganay yung binabasbasan, yung blessing ay binibigay sa panganay. Pero yung pag-uusap na yun ni Isaac at saka ni Esau ay narinig ni Rebecca, yung nanay nila. At sinabi niya kay Jacob, narinig ko yung tatay niya, nagpapaluto ng masarap na pagkain kay Esau. Nagpapahuli ng usa. So ginawa na nanay, kinausap niya yun si Jacob, sinabi niya, kumuha ka ng dalawang anak ng kambing at igagawa natin. Kaya sabi nga ni Katolika, kahit yata sa larangan ay mayroong may bautism, mayroong pandaraya. So, ganito yung mangyayari dito. Ano po? So, nagkaisa itong mag-ina na si Rebecca at si Jacob para linlangin si Isaac para mapunta yung mas kay Jacob. So, gano'n ang ginawa nila, pinagluto nila. Tapos, sabi ni Jacob, hindi, yung kapatid ko na si Iso ay mamanahipo, baka hagkan ako baka hipuin ako ni tatay malaman niya at baka sumpahin pa ako kaysa ako yung mas basan. So, ginawa nila, pinaganoan nila ng, ano ba yun? Balak na kambing yata yan, may balahipo. At doon mga dinisip nila, kasi yung salitang Jacob, yung ibig sabihin pala niya ay mandaraya, deceiver. So sa madaling salita, inisahan ni Jacob itong kanyang kapatid na po. So napunta sa kanya yung bas-bas. Nagtataka naman ako, bakit hindi ni Isaac kung sino yung binabas-basan niya? Bagaman may pagtatanong na siya di ba? Parang hindi boses niya ni Jacob, boses yata ni Esau na narinig ko Pero nung kanyang at mawakan yung kanyang balahibo. Ang isa pa, bakit hindi niya nalasahan yung inihanda? Yung pinapahuli niya, usa. Magkapareho ba yung lasa ng usa at kambing? Siguro may difference din yun, Pero hindi niya nakuha yung lasa. Kambing yung inihanda, hindi naman usa Diba? So, sa madaling salita, dahil sa pangyayaring ito, na nakabalik ngayon si Esau galing sa panghunting at nakausap niya yung tatay niya at masaklap ang nangyari, yung bas-bas napunta na kay Jacob. Hindi na pwede nga naging yan Nakikiusap nga siya, baka meron pa kayo natitira para bas-basan ako. Hindi. Naibigay na yun. Parang ang naisulat na. Parang gano'n Yung bas-bas na yan ay minsan lang. Kaya yung bas-bas. So, ang nangyari po doon, kung titingnan natin sa verse 41 ng 27, dito na nagsimula na si Jacob ay takot. Ano po sabi po ron? Genesis 27 verse 41. Yan. Ito na. At kinabuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kaniya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Sabi, walang kapatid, Kahit na ito ay kakambal niya, talagang sabi niya, papatayin ko. At hindi yung kanyang naging
galit at matindi yung kanyang naging banta na papatay. So yun, sa madaling salita, yung salitang iyon, narinig ni Rebecca at binalita na naman kay Jacob. Kaya ang ginawa nila ay pinaalis si Jacob at pinapunta doon sa kanyang tiyuhi, sa kapatid na nanay niya kay Laban, doon sa lugar nila. Ano po? So sa madaling salita, mula dito sa Genesis 27 hanggang sa Genesis chapter 32, kung titingnan po natin ang agwat niya, 20 years yung pagitan. Ano po? So nangyari, yun nangyari, si Jacob ngayon ay nasa lugar nila Laban at doon na naranasan din ni Jacob yung kagaya ng ginawa niya. Ano po? Nalila lang naman siya ng kanyang biyanan na si Laban. Ano? Naglingkod siya kasi ang kursunada niya si Rachel. Pero kaya naglingkod siya ng 7 years. Pero napunta sa kanya ay binigay ni Laban si Leah. So another 7 years naman, tapos binigay na rin si Rachel. Kaya nagkaroon ng anak eh. Kaya yung 12 tribes, iba yung nanay eh. Ano po, pati yung mga alila ay dahil sa hindi magkaanak si Rachel, pati alila niya ay pinasipin niya kay Jacob para magkaroon ng siya ng anak. So bago dumating si Joseph. So yun po yung nangyari. Kaya dito, sa chapter 32, makikita natin, tingnan po natin sa verse 3. Ang sabi po dyan, Genesis chapter 32, verse 3. Talagang hindi na may iwasan, ano po, na talagang itong magkapatid na ito ay after 20 years, yun kasi yung kalooban ng Diyos na talagang dapat bumalik si Jacob sa lugar nila. Ano po? So dito sa chapter 32, verse 3, simulan po natin sa 3. Ano sabi po dyan? At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau na kaniyang kapatid sa lupain ng Seir sa parang ng Edom at inutusan niya sila na talaga na ako, nahirapan pa ako. Dito tayo. Wala tayo magagawa sa pagkanda talaga. Yan ito. Nagiging mark tuloy yung nasa natin. Yan. Verse 4. At inutusan niya sila na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoon kay Esau, ganito ang sabi ng inyong lingkod na si Jacob. Doon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At meron akong mga baka at mga asno at mga kawan at mga alipin lalaki at babae. At ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Verse 6. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo. At 400 tao ang kasama niya. So, ibig sabihin, yung mga pangyayari nito dito sa verse 7, lalong nagbigay ng matinding takot kay Jacob. Sabi niya dito sa verse 7, nang magkagayoy, natakot na mainam si Jacob o si Jacob at nahapis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, ang mga kawat at ang mga bakahan at ang mga kamelyo ng 2 pulutong. Kasi mantakay mo yung mga kasamahan, mga kasama lang ni Jacob, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Samantala ito si Esau ay meron sa 400 na mga lalaki. So ibig sabihin natin sigurado ito, hindi lamang ako papatay, hindi lamang ako pupupugin ko. Baka pati yung pamilya ko papatayin niya rin. Kaya lalo naging matindi yung kanyang pagkatakot. Kaya sabi ng verse 7, then Jacob was greatly afraid and distressed. Matindi po ang kanyang kinaharap. So ngayon, doon tayo papasok ngayon sa ating pag-aaral ng mga kapatid. Paano natin haharapin? How to deal with fear. Paano natin haharapin ang takot? Number 1, makikita po namin dito sa ating pag-aaral sa verse
Verse 9. Ano po sabi ng verse 9? At sinabi niya ako, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, makikita natin sa verse 9, matindi yung kanyang takot, talagang nagdoon yung kaba niya, kaya ang ginawa niya, nag-isip na agad siya ng gagawin niya. Yung kanyang grupo ay inamin niya sa dalawa. Na kung sakali yung unang pangkat ang mauna, at yun ay kanilang paslaki, may matitira pa, may makakatakas pa. So yun na yung nasa niya, na gagawin niya. Pero rito sa first na makikita natin dito na kung paano siya pumarap. Natuto siya ngayon, naalala niya ngayon yung kanyang, yung Diyos ng kanyang tatay, yung Diyos ng kanyang lolo. Di ba? Sabi niya, kaya ito sa number 1, alalahanin natin na mayroon tayong isang Diyos na makakatulong. Sa harap ng takot, meron po tayong Diyos na maaasahan. Sapagkat yung Diyos natin ay makapangyarihan, yung Diyos natin, siya ang may control ng lahat ng bagay. So dito, natuto si Jacob, sabi niya, sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac. So natuto siya tumawag sa Diyos ng kanyang mga ninuno, sa Diyos ng kanyang mga magulang. At sa sandaling ito ang isa sa pinakamaganda na dapat gagawin ng isang mananampalataya na kung sakali na dumarating yung takot, yung pangamba, lagi natin aalahanin, meron tayong Diyos na pwedeng tawagan, na handang tumulong sa atin, mga kapatid. May mga iba sa atin na talaga namang yung buhay ngayon, lalo na yung kinakaroon natin sa ating iglesia. Talaga nakakatakot kasi, ano na to, 40 na, asuntuan na. Ano na kaya mangyayari? Sabi nga ni Pastor, nakatanggap na siya na asunto, siya yung nakapangalan. So talagang bilang tao, matatakot ka. Ano gagawin natin? Pero rito, sa pagkakataon ito, si Jacob, ang kinatatakot niya kasi 20 years na to eh. Pero hindi pa rin naaalis sa kanya yung bantaan ng kanyang kapatid. Papatayin siya talaga sa tinanggalin ng kanyang kapatid. Kasi 2 beses siya ninakawan, yung pagkapangalay at saka yung basbas. Napakahalaga doon. Sana ngayon, dapat yung sinasabi natin, parang Abraham, Isaac, hindi siya dapat eh. Kasi nagdaya siya yung nakatapos pa sa niya. Kaya Father Abraham, Isaac, and Jacob yan eh. So dito mga kapatid, makikita natin na tinawagan niya yung Diyos ng kanyang ni Abraham, yung Diyos ni Isaac. At sabi niya, Panginoon. Sabihin mga kapatid, natuto siya tawagin ang Diyos. Natuto siya humingi ng tulong sa Diyos. Makikita natin mga kapatid, ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kung papasinin po natin mga kapatid, sinabi po doon sa Psalms chapter 54 verse 4, Behold, God is my helper. The Lord is with them that uphold my soul. Napakagandang pangako. Ano po? Narito ang Diyos ay aking katulong. Ang Panginoon ay sa kanila nagsisialalay ng aking kaluluwa. Napakahalaga matuto tayong tumawag sa Diyos sa panahon na tayo ay natatakot, sa panahon na tayo ay nangangamba. Ang sabi pa ng Isaiah 41 verse 10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ang daming talata po, sabi na Hebrews 13:6, so that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. Pagka natuto tayo tumawag, natuto tayo humingi ng saklolo sa Diyos. Nang siya yung ating helper. If the Lord is our helper, sabi ng Hebrews, what men shall do unto me. Number 2, hindi lamang siya natutong tumawag sa Diyos o humingi ng tulong sa Diyos. Pangalawa, paano natin haharapin ang takot kung dumarating? Lalo na yung mga estudyante natin, ano? Ang kinakatakutan niyan, yung
Ako, makakatapos kaya ako. Pag nakatapos, graduate, magte-take ng board exam. Grabe, ano? Ang daming pagdadaanan. Yung iba naman, medyo may edad na, makakapagkasama pa kaya ako, natatakot na walang makakasama sa buhay. Mga kapatid, sa panahon na tayo humaharap sa pagkatakot, dapat tuloy tayo matutong tumawag sa Panginoon. Pangalawa, sabi rito, harapin ito ng may katapatan at pagpapakumbaba. Kita niyo sinabi dyan sa verse 10 ng Genesis 7 chapter 32, I am not worthy of the least of all mercies and of all the truth which thou hast shown unto thy servant. Kita niyo, makikita natin dito yung kanyang humility, yung kanyang sincerity. Makikita natin si Jacob na talaga namang may pagkaano Grabe, ano? Talagang nakiisa doon sa hindi tama na dapat gawin. Pero this time, makikita natin yung kanyang sincerity. Ano po? Nasabi niya, I am not worthy. Hindi ako marapat sa kababaan ng lahat ng kaawaan. So, natuto siya kung magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Naalala niyo yung parable, yung mga nananalangin doon sa temple, isang Pharisees at saka isang publican. Yung Pharisees, ang yabang-yabang, talagang nananalangin. Panginoon, salamat, hindi ako magaya ng lalaking ito. Maniningin ng buwis. Talagang pinagmamayabang niya yung sarili niya. Pero sabi ng isa, yung publikano, yung maniningin ng buwis, hindi man lang makatingin sa langit. Ginagawa niya yung kanyang sarili, yung kanyang dibdib. Sinabi niya, Panginoon, makapag ka sa akin. Isang taong makasalanan. So yun ang gusto ng Panginoon, yung pumatong tayo doon sa pagiging humble. Pag hinaharap natin yung mga bahagi nito, maging tapat lang tayo, maging mababa lang tayo. Kasi ang Diyos naman ang magtataas sa atin. Masabi nga ng James 4:6. Sabi doon, but He giveth more grace, wherefore He said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Pag natuto tayo maging tapat, maging mababa, ay maasahan natin ang Diyos ang magtataas sa atin. Ang Diyos ang mag-aalis sa atin sa anumang kinakaharap natin na natin. Nasabi ba ng 1 Peter 5:6, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, napakahalaga po ng pagpapakababa. Napakahalaga ng humility. And number 3, paano natin ibibil yung fear? Kinakailangan po natin matuto mag-surrender ng puso sa Diyos. Yung bang kilalanin natin na talagang hindi natin kaya. Kaya yung naranasan natin kung tayo sa sarili natin na mga kakayahan ang gagawin natin, hindi natin kaya yung sitwasyon natin ngayon. Kahit natin ganit tayo, hindi natin maililitaw yung gusto nilang halaga Makikita natin dito na dapat tayo matutong surrender lamang sa Diyos para buhay kami. I-surrender natin yung puso natin. Kita niyo yung ginawa ni Jacob dito sa verse 11 na chapter 32. Nasabi niya riyan, deliver me, I pray thee, from the hand of my brother. Kaya specific din siya manalangin kasi yung banta nasa kanyang kapatid. Iligtas mo ako. Sa sarili niya wala siyang magagawa. Kaya nga ginawa niya nga, inakinan niya yung, alam niya malilipol sila Kaya silang 400 men yung kasama ng kanyang kapatid. Samantala yung mga anak niya, hindi pa
Siguro may edad pa lang nun si Ruben, tsaka yung sumunod. Mga bata pa. O kung sakasakaling gagawin tayo, tutuloy na yung bataya, eh matitira yung iba, yung kalahati mo lang matira. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother. So makikita natin dito mga kapatid na talagang isinusuko na ni Jacob sa Panginoon yung bagay nito. Kasi hindi na maiiwasan talaga, magkikita rin sila eh. After 40 years. Nandun pa rin sa puso niya yung kanyang ginawa sa kapatid niya na nasa ala-ala niya pa yung banta na mapindi nagbibigay ng takot sa kanya. Kaya nga po sabi ng Psalms 56 verse 3, what time I am afraid, I will trust in thee. Sa panahon ako ay matakot, aking ilalaga ang aking tiwala sa iyo. So ito po yung ginawa ni Jacob. Natuto niya yung pagkatiwala sa Diyos. Kita nyo, talagang nagkaroon siya ng humility, nagkaroon siya ng pagtawag sa Diyos. Binigay, sinurrender niya ito sa Panginoon. Ganoon din ang gawin natin. May mga bagay na hindi natin kaya, pero kung yan ay isusuko natin sa Diyos. Pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi makayang gawin ng Diyos yung mga bagay na yan. Nagkakaya ngayon, nakakatakot. Ano na kaya ang susunod? After 30 weeks, siguro igugulo ngayon. Ano na kaya nagiging? Dito pa kaya tayo mag-Christmas party. Fellowship. Kaya ngayon pala, isuko na natin sa Diyos ang bagay nito kung gusto nyo. Lord, hindi naman namin ito eh. Sa'yo ito eh. Eh kung kalooban mo na kayong malis dito, bigyan mo kami ng isang magandang lugar. Yung dito po sa lugar na Petro din malapit din dito. Ay malapit din dito. Matuto natin i-surrender yung puso natin sa Diyos. Dito sa kinakaharap ni Jacob, buhay at kamatayan. Pati yung pamilya niya, iniisip niya. Hindi pa nangyayari eh. Ganun at hindi ang nagagawa ng takot. Na pati yung papatay sa tindi ng gano'n ng kapatid ko, papatay ito yung mga anak nito, papatay yung mga asawa ko, papatay. Di ba, kung ititiran nila si Rachel. Kaya ang ganda na sinabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Hindi natin dapat panghawakan yung galing natin. Hindi natin dapat paghawakan yung talino natin, yung lakas natin. Ang dapat natin panghawakan ay ang Panginoon. Kaya nasabi niya, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Napakagandang talata. Surrender natin sa Panginoon anumang suliranin, anumang pangamba na mayroon tayo. Kasi pagkaya inintindi natin, baka isa sa araw, nasa lugar na rin kayo ni Kuya Bertie. Kumari Jeles. Alam niyo, yan ang isang bagay na hanggang ngayon ay nagbibigay sa akin ng kirot. Kasi ang naging dahilan lang ng sakit ng kapatid ko, takot eh. Nung nagtatrabaho sa Maribeles, na hindi naman siya yung pinapagalitan eh, sumito yung kanyang amo. Nagkaroon siya, doon nagsimula yung nagkaroon siya ng takot, hanggang mauwi na sa depression. Kaya nga mahirap pagka hindi natin napagtagumpay yung fear. And last,
Sabi po ng verse 32, verse 12, verse 32, verse 12, chapter 32, verse 12. And thou said, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot number or multitude. So makikita natin dito mga kapatid sa panghuli, kinakailangan po natin alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Dito makikita natin na naalala ni ako yung pangako ng Diyos. Bakit siya matatakot na malilipot sila? Eh may pangako nga ito sa kanya na na yung kanilang pinhi magiging gaya ng buhangin sa dagat. Hindi kaya mabilang dahil sa dagat. Imagine mo, dito na-realize niya na may pangako po na Panginoon. Kita niyo, balikan po natin sa chapter 28, Genesis chapter 28, verse 13. Ito yung, nung nanaginip siya, ito yung nangyari Simula natin verse 13. At narito ang Panginoon ay nasa katastasan niyaon. At nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama. At ang Diyos ni Isaac, ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binti. Imagine ka kay Jacob niya na sa kakabiyan, ha? At ang iyong binhi ay magiging parang kalapok sa lupa at kakalat. Kakalat ka sa kaluluran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan. Ito tayo sa mga west, east, north, south. At ang iyong binhi ay magiging parang kalapok sa lupa. Ay, binasa ko na tayo. Verse 15. At narito ako'y sumasa iyo. Kita niyo mga pangako ng Diyos sa kanya. Bakit siya natakot pa, no? At narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita sa hanggaman kumaroon at pababalikin kita sa lupang ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko magawa ang sinasalita ko sa iyo. Imagine mo yung mga promises ng Diyos sa kanya, no? Kaya nung verse 12, naalala niyo itong mga pangako na ito. Bakit siya matatakot? Na siya'y patayin. Sa kanya nga manggagaling yung yung kakalat ng lahi. Ito, hindi kita iiwan hanggang ito yung maganda ron, hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Ang ganda na, ano? Mga kapatid, naalala ni Jacob yung promises ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Anong babalikan mo pangako kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Anong babalikan mo pangako kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Pero ito, si Jacob, naalala niya yung promises ng Panginoon. Napagtagumpayan niya. And then, kung awasahin namin yung chapter 33, nag-meet na sila. Ang ganda naman nila, di ba? Tumakbo pa si Esau, nagyakapan pa sila. So, minsan kasi, dahil sa takot, nagiging negative lahat. Pero, nung kanya maalala yung promise niya sa kanya. Kasi yung nga magpupulat yung malaking laani tapos tapos yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, sigurado, hindi magmimintis, mangyayari. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Narinig niyo ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi tayo pwedeng umalis dito.
Siya yung nagpalagay sa atin dito. Hanggang ngayon, nakikiusap sa Panginoon. Nasa langit niya. Itong mga anak ko nito, anong nagyari sa mga anak ko nito? Nakakaloko na sabi nga ni Pastor, sila na ang pumili na una. Kasi tayo naman, doon lang tayo sa na tayo nag-ibig ang may gawain. Diyan kayo. Pero pag 40 na, hindi na natin pwedeng ibig sa sarili natin. Susuway na tayo sa batas noon. Kaya tayo, inihintay natin. Anong gagawin ng Panginoon? Panginoon, gawain mo ito. Pinagtitiwala kami sa iyo. Ialis mo po yung agang-agang namin. Ano mo po yung nais mo? Alam ko, may gagawin ka maganda. Kagaya ng pangako mo kay Jericho. Gagawin niya yung magaling. Gawain ng Diyos ko. Imagine niyo how many pastors na naging product ng ministry na ito dito. Naabot na sila sa iba't ibang lugar. Naging international Baptist Church naman eh. Kaya meron na tayo sa iba't ibang bansa. So huwag mo tayo matakot mga kapatid. Harapin natin ito pagkatiwala natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos. Napayaan natin ng Diyos. Ano siya? Lumikos. Huwag mo tayo ang gagawa ng sarili natin. Ay po lahat ito ngayon at nawa ay pagpapala ko yung natin. Nakita namin, Ama, salamat po ngayon din. Tunay na bilang tao ay nakadarap kami ng takot. Nandun, Panginoon, na kami Panginoon nagkakaroon agang-agang. Ngunit Panginoon, salamat sapagkat maging si Jacob man ay nangyari sa kanyang buhay ito at mas matindi pa dahil buhay niya ang pinagpapatahan. Pero Lord, natutulang mo siyang tumawag sa iyo, magpakabata sa iyo, magsuko sa iyo, at magtiwala sa mga pangako. Pero hindi kami Panginoon. Sa iyo ang gawain ito, kaya nagtitiwala kami sa iyong gagawin, sa iyong pangako na aming iglesia ay walang sino mong makakakali. Kaya ngayong gabi ito, Panginoon, patuloy mo ng samahan at iglesia mo lahat ng aming mga ipapanalangin ngayon. Salamat po marami. Ibibigay namin lahat sa iyo ang magpay salamat. Pagdalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda po ng mensahe. Nasa ito na ang Panginoon ito. Tapos, takot. Ito, dadako na po tayo sa ating pong pananalangin. Groupings po tayo ngayon. Simulan na po natin ang pagbibilang kay Adila. Isang dalawa, yung 1, 2, 3.
Sabi ko na sa inyo, may problema na. Dahil lang sa pera. Ay, may kaming activities natin ngayon, wala ko. Ayaw sa kanila, nagkatataga. Ang presa mo natin. Kaya papawin mo. Tigilan mo natin. Kaya kumalipan daw sa presa nito. Oo, masakay Panginoon sa Pray natin pero sa kanila safety kaya isama ka na yung music kay Kuya Troy lumali sa Sunday at sa akin ang yung patamba dahil sa ating lahat yung narating na activity so Stalin Delacruz family hindi kakalimutan mo at sulihan mo yan so Stalin bahala ng Panginoon tayo matapos nakaka-parehas ang ating nakakibay Brother, kaibigan ko yung perfect. Ayun po. Pray mo to, di ba? Pray mo na. Nakita ko gano'n po kayo na idea sa sinisita nila. Mayroon ba? Brother Jane. Sige, kami natin na. Pero interpret na tayo. Tapos, dapat mo si Brother Gerby. Ito ba, yung kaibigan pa rin natin. Yung pinawiwilihan. Brother J. Rambilio. Family. Ito kasi sa gawain. Sabi mo na sila
yung Marcos family. Sisig family may nasa Catholic. So, ayos na yung
Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa Panginoon, sa naging panalangin sa ating salita na ulan upang mawala ang takot sa lahat ng nakaharap. Lord, salamat po sa kalakasan po sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng kasama sa lahat sa iglesia nito, ang nakaharap ng gusto po namin namin pagkatiwala po namin sa siyang patuloy pagpala sa bawat isa ang bigyan ng patuloy. Pilitin Panginoon sa pagkasama namin ang dalangin ko upang patuloy ang blessings na nakakapagod sa Kristo. Upang patuloy ang Diyos sa bawat isa sa aming pagbubuhay para sa iyo. Upang patuloy gumawa sa bawat isa sa pamilya, sa aming mga gumawa ng Diyos. May mga karamdaman po ba Panginoon? Nakakatiwala sa mga kapal na Panginoon ang kagalingan bawat karamdaman. Lord, kung paano kami na nila sa ibang Panginoon, kaya pagkalunan sa dalangin namin Panginoon sa pagkakawa ngayon sa anak Lord. Patuloy po siya mag-bless, maging ang kalakasan sa mula sa iyo. Patuloy ang nakapagdagan ng pagkakawa sa pagkalunan sa iyo. Patuloy ang kalakasan sa pagkakawa spiritual, sa buhay, sa iglesia ko, sa mga nasasakit. Maraming salamat po. Diyos ng bawat isa. Nagkakatiwala po namin, nagkakaroon namin po namin ang kagalangin sa pagkakalangin. Salamat po, lahat po ang kagalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi naman po si Piesito. Pakibag-pray naman po si Nanay. Saka po yung babae. Oh, pag-pray natin si Nanay Merly. Mga deacons, ilan tayo? Ilan taon na kayo na? 70. Hindi po kayo mga 70. Mga 69 po. Pwede na. Hinanap na natin. Joke lang po. Sige, try na tayo. Dakilang Diyos, magpala namin Ama, Panginoon, sa ginawa mo sa gabi nito, sa message, Lord, sa encouragement. Lord, salamat din po, Panginoon, sa isang araw na hindi nagdami po, Panginoon, Lord, sa lakas ng patuloy mo pinag-aaral sa kanya physically, spiritually, Lord. Patuloy namin siya nakakasama pa sa gawa ng Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalang Panginoon. Bigyan pa siya ng maraming kaarawan. Panginoon na may kalakasan. Patuloy pa siya gamit, Panginoon, sa kanyang gawa ng Panginoon. Patuloy namin siya ng inspirasyon, Panginoon, sa pagdilipod ng Diyos. Maraming patuloy ng Sinay Merly sa kanyang pamilya. Maraming po lagi, Panginoon lagi, Panginoon, sa namin ibinibigay ang lahat. Maging ang pagsasama sa Lord ang Pangalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito,